Okay, Oh, tema muna po tayo, kalusugan para sa taong bayan. Ang ating konteksto, ilang taon na rin ang nakalipas buhat ng malugmok ang buong mundo sa pandemya ng COVID-19. Partikular na sa nangyari sa Pilipinas noong kasalukuyang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Marami ding mga kapalpakan sa pagkuha ng pambakuna at pagsasagawa ng medikal na tugon sa mga naapektuhan at korupsyon sa paglikob ng pondo, pamamahagi ng ayuda, at pagbubulsa ng mga nakalaansa ng pondo para sa pagbibigay lunas sa mga nabiktima ng COVID. Naging modernong bayaning ating mga doktor, nurses at iba pang health workers dahil sila ang tunay na ng mga inasahan ng panahong iyon. Bagamat hindi naibigay ang karampatang katumbas na sweldo at benepisyo sa nagawa nilang sakripisyo, ipinagpatuloy pa rin nila ang paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo sa loob at labas ng bansa. Gaya ng mga sinaunang bayani natin noon, partikular na si Gat Andres Bonifacio, na magdiriwang ng kanyang ika-161 taon ng kapanganakan ngayong ika-30 ng Nobyembre, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kalayaan ng ating bayan mula sa mga mananakop. Ang ating mga doktor at nurses, pati na rin ang iba pang mga manggagawang pangkalusugan, ay may layunin namang maitaguyod ang maayos na kalagayang pangkalusugan ng mga mamamayan. Walang ibang makagaganap nito na higit pa sa kanilang kakayahan at dedikasyon. Ayon nga sa kasabihan, ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa ay ang sambayanang may maayos na kalusugan. Dahil ang sakiting taong bayan ay hudyat ng isang mahinang pamahalaan. Diyos. Okay, okay. ano natin, no? Nice segue. Na-segue natin. Kasi nakakaano naman din natin babatiin si Ka Andres eh. Oo, tama, tama. Mm. Tayo na talagang taon-taon na nagpupugay tayo sa ating unang Pangulo. Mm. At hindi Okay. hindi yung pangulo na binabantaan. Pero sa bagay, ang kapalaran nga pala ni Cap Andres Bonifacio eh talagang ganun din. Mm, Pinagplanuhan din. dahil sa mga wala na nating pag-usapan. Umiinit Oo nga. lang ulo na, iinit lang ulo natin. Okay, Okay. yung bagong bayani natin. Mm. Mm. Ay, pakilala ko na ba? Oo, pakilala mo Ako na. na ba? Okay. Siya po ay ang United Secretary General ng Filipino Nurses at senatorial bet ng Koalisyong Makabayan. Isa po siya makabayang nurse talaga. At tinanong ko nga po siya kanina, halos 40 taon na pala siyang nasa serbisyo ng pagiging isang nurse. Wala pong Mm. iba kundi si Ma'am Jocelyn Nurse Aline Andamo. Good evening po. Magandang gabi, magandang umaga po dyan sa atin, ma'am. Umaga na nga pala. Good evening po, Ma'am Beats at Sir Egay. Magandang gabi sa inyong lahat. At dito naman ay paumaga. Paumaga Oh. pala sa Alam Pilipinas. niyo naman po na Mm. iniisa-isa namin kayong mga nasa koalisyon Oh, para Mm. salamat sa magkatulungan po tayo sa pag-imbita. pagpapakilala. Yun po. Mm. Okay. Salamat po sa pag-imbita. Kamusta Mm. kayo? Okay naman po. So far, at least itong ano natin, parang intro natin. Kumbaga, itong sa grupo natin sa Makabayan, first time na mag-ano tayo ng slate, no? Yung halos complete Mm. slate. So, Totoo So, yan. talagang, talagang well represented, ano? Oo, mm, nandyan ang lahat ng batayang sektor. oo, lahat ng sektor nandyan. So, Saka ano yun. pa nga hanapin natin, hindi yung mga artista, yung mga Tama. Tsaka hindi mga, basketballista, ano? mga hindi, kaya nga ang ano na Oo, panawagan natin kung sawa-sawa na sila sa mga trapo, nandito ang taong bayan sa Senado. Oo. tama. Hindi mga Mm, action star, kundi sila yung mga uma-action talaga. Yun. mm. Mm. Okay. Naglilingkod. Matagal nang naglilingkod sa bayan. Mm. Mm. O updates Okay, sa natin. kasi po marami po kaming mga masugid na taga-subaybay dito sa ugnayan sa Himpapawid. Kayo po bilang Oo. Secretary General ng Filipino Nurses United, paano po, kailan at bakit po ito nabuo? Bali, ang Filipino Nurses United nabuo noong 2015. Mm. Nagkaroon kami ng pambansang komperensya, dinaluhan ng mahigit 100 nurse mula sa iba't ibang sulok ng bansa. At nakita namin na pareho lang ang aming mga hinaing, ang aming mga problema. At hindi lang pare-pareho, kundi matagal na, no? Masyadong chronic ang mga problema namin kaugnay ng kababaan ng sahod,
hindi na halos makataong kondisyon sa paggawa. Yung aming nurse work conditions at saka yung pagkakaroon ng walang kasiguruhan sa trabaho, sa hanay ng nurses. Syempre, ang ultimate na concern ng bilang mga nurse ng bansa ay yung ano no, yung hindi natutugunan ang mga health needs o pangangailangan ng ating mga kababayan. Walang nagkakaisang boses ang mga nurse. Noong 2015 ay ramdam na namin yon. Hanggang syempre sa kasalukuyan, although dahil din sa tulong ng pagkakaisa ng mga nurse at sa pangungunan ng Filipino Nurses United, marami kaming mga maliliit, masasabi natin mga victories, maliliit man ay mahahalaga na meron ding na nagawa at nakita natin ang relevance ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Ayan. Pero syempre, nagpapatuloy pa rin ang mga issues, mga problema, tuloy lang ang laban at pagkilos pa rin mula sa hanay ng nurse at mga manggagawang pangkalusugan. Yun. Syempre sa lipunan natin, marami talagang problema. Totoo po yan. Pero ma'am, ngayon sa pangkahalatang kalagayan ng mga manggagawang pangkalusugan, sumasapat po ba ang kanilang sahod para matugunan ang pangangailangan ng pamilya at ano po ang masasabi niyo sa umiiral na healthcare system ng ating bansa? Sa ngayon, hindi pa rin sumasapat ang sahod ng mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan. Although nagkaroon kami ng tagumpay nung nakaraang pandemya dahil sa bahagi ng mga nurse, meron kaming tinatawag na Philippine Nursing Act of 2002. Pero 18 taon bago ito na-implementa yung provision doon sa Nursing Act na nakalagay na dapat upon entry ang isang nurse ay tatanggap na siya ng salary grade 15. Noong 2020, ang katumbas nito ay 32,000 pesos kada buwan. Pero imagine niyo 2002 pa yung batas namin na nakasaad na ganoong sweldo pero natanggap lang namin noong 2020, 18 taon. Dahil yun sa pakikipaglaban namin at tuloy-tuloy na kampanya, no? Ngayon, syempre, patuloy ang inflation, no? Walang tigil ang sirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin, yung tinatawag nating basic commodities and basic services. Kaya ngayon nananawagan pa rin kami na dapat itaas ang sahod ng mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan. Kasama rin ang syempre ng ating mga iba pang mga manggagawang Pilipino. Dapat lang itaas ang sahod at hindi sapat. Kaya hindi pa rin maampat yung patuloy na pag-alis ng bansa, pag-migrate ng ating mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan at iba pang health professionals. Ang healthcare system naman natin, syempre nakakalungkot, nakakagalit din na hindi pa rin natutugunan yung ating mga pangunahing problema at ang healthcare system ay nananatiling hindi makatao. Masasabi natin ang sistema ay bulok, no? Yung ibig sabihin talagang parang tatanungin mo palagi na nasaan na ang dignidad ng lalo na ng mahihirap na mamamayang Pilipino kasi biro nyo 2:00 pa lang ng madaling araw ang ating mga kababayan pumipila na sa outpatient department ng mga pampublikong ospital tulad ng PGH o kaya yung sa GOCC sa hospital natin, sa Philippine Heart Center o kaya sa Philippine Orthopedic Center. Iisa ang kalagayan. Pero ang krisis ngayon mas matindi, no? Naghuhumiyaw talaga. Napaka-apparent, napaka-obvious na nakakagalit talaga na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay hindi natutugunan in terms of kalusugan. Siyempre kasama niyan yung basic needs natin na yung pagkain, dulot ng kagutuman, kahirapan, iba pa, no? Pagkain lang, shelter, at pananamit, at paninirahan pa din. Kasi lahat ng mga bagay na yan, sinasabi natin na may epekto at may impact sa kalusugan ng mamamayan. Ma'am, dagdag ko lang po yung nung nakaraang pandemya po kasi alam natin na bagamat ang daming inutang ng gobyernong Duterte, sinasabi na pang tutustos sa sa COVID sa healthcare natin. Nabayaran po ba kayo ng sapat nung panahon ng pandemic nung mga back wages yung mga dapat ibigay sa inyo na ibigay po ba ng pamahalaan?
Hanggang sa ngayon ay inilalaban pa namin, no? Marami pa rin kaming mga colleagues o mga kasamahan na hindi pa rin sila nababayaran. Noong isang Grabe, no? araw lang, oo, noong isang araw lang ay kagagaling namin sa probinsya sa Pampanga. Marami kaming nakausap na mga nurse mula sa sektor, sa pribadong sektor. Merong iba na hindi pa nakakatanggap ng 2 hanggang 3 buwan ng health emergency allowances. At may Mhm. isang pribadong ospital na hindi nakatanggap ng 11 months pa. So, pag sinabi Mhm. mong 2 to 3 months, yan, ang pinag-uusapan natin dyan ay June to July taong 2023. Kasi Ganun pa. oo, ganun katagal. Ang health emergency allowance ay tumatakbo ng mula 2022 hanggang 2023 at dineclare na walang pandemya ng bandang last quarter of 2023. Biro nyo, hindi pa nakakatanggap ang mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan dito sa particular sa probinsya ng Pampanga, ang kausap namin ng isang araw. Pero marami pa rin kami mga miyembro mula sa Luzon, Visayas, Mindanao ang hindi pa nakakatanggap ng health emergency allowance. At yun yung isa pang ospital na nakausap namin, 11 months. So, ibig sabihin ko, ano mo yun, anong buwan pa yon? 11 months di 2023 at saka cover pa ang kalahating taon ng 2022 at 2022. saka isang buwan ng 2022. So that would be uh, June 2022 hanggang 2023. O di ba? Nasaan ang pera? Ang laging sinasabi ng BBM, na-release na namin ang pondo. Sinasabi ng DOH, ang BBM ang may problema. Pag hinanapan naman ng DOH pa rin sa local, sasabihin, dyan na kayo sa regional DOH. So, pinagpapasapasaan ng mga health workers. O kaya kung minsan ay i-blame pa sila. Kasi hindi niyo pa na-submit ang requirements. Pag tinanong naman namin ang mga health workers on the ground, kumpleto na, submitted na ang requirements. Hindi lang submitted, matagal na submit. Hindi ba? So, lalo kang magtatanong na, nasaan ang pera? O, ngayon, finally, nung isang hearing na na-attend namin, sabi naman ng DOH, nung tinanong sila ng mga mambabatas, meron pa talaga silang utang na nagkakahalagang 30 billion pesos sa buong bansa. Ibig sabihin, sa panahon na kami ay nananawagan, laging nagpapasapasahan sila. Meron talagang ah, perang na-release, pero meron pa rin talagang pagkukulang ang pambansang pamahalaan na hindi nila siniguro ang budget, no? Bakit kasi ilalagay nila yan sa unprogram appropriation? Kasi yan ay batas, no? Naggawa ka ng batas, siguruhin mo nalalaanan mo ng pondo, ano yung papogi points lang, 'di ba? Mm. Ganun na Ibig nangyayari. sabihin niya, ma'am, yung pondo dyan sa anong yan, hindi kasama sa program funds ng DOH? Nasaan Oo, program siya? oo, oo. At kung Ah, meron man, nilaanan man, tingi-tingi lang, 'di ba? At nalaman namin sa isang hearing na inilalagay lang nila ang request nila sa annex, 'di ba? Mhm. Anong klaseng ahensya ng gobyerno? Oh, yung sinasabi ng Department of Health, ang DOH is supposedly the stewards of the health mm, workers. Stewards ka. Itong mga manggagawang pangkalusugan mo ay nandyan sa front line mm, nakpakikibaka laban sa pandemya. Pero hindi mo sinisiguro yung mga benepisyo. Yung mga benepisyo na yan ay inilaban pa namin kung hindi pa kami pumunta sa lansangan. Sabi nga, imbes na nandun kami nagduduty sa ospital o kaya isang araw na mm, dapat magpapahinga kami, nandun kami sa lansangan para mm, ipagdiinan na ibigay ang karapat-dapat na benepisyo. Sa ibang bansa nga, binibigyan pa ng bukod sa talagang bonus, meron pang additional bonuses. mga Dito sa incentives. Pilipinas, hindi ba? Nakalagay na nga sa batas, ipaglalaban mo pa, di ba? Ganun nakakagalit kasi marami sa ating mga kasamahan, sabi nyo nga ay modern heroes kasi ang mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan. Napakaraming mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan na nagbuwis ng buhay dito sa COVID-19 na to. At Mm, tingin natin, hindi lang yung virus ang culprit, di ba? Ang mas patinding Mhm. problema natin dito, yung kapabayaan, no? Yung mm, neglect ng ating pamahalaan sa pangunguna din ng DOH.
Napalitaan nyo ba, napawalang sala pa nga si Secretary Duque Duque, dito yun sa nga. Oo nga ho eh. administrative charge. No, Mm. administrative charge. Ang posisyon namin dyan, sino na ang mananagot sa maraming mga Yun. kasamahan natin na namatay sa pandemya, panahon ng pandemya, di ba? Ang Mm. katwiran lang ng ombudsman ay dahil hindi na daw siya empleyado ng gobyerno, kaya hindi na daw effective yung administrative charge na yan. Pero sa panahon ng nagpabaya siya sa tungkulin niya, panahon ng pandemya, hindi ba, ano yun, wala nang accountability? Hindi Wala ba ho ba siyang nakakaga? criminal liability doon sa ginawa niya? Supposedly, meron din, ano? So, Meron dapat kailangan, eh. oo, kasi di ba, sinong accountable? Sino ang magbabayad doon sa pagkamatay ng napakarami nating mga health workers at maraming nurse na nandyan sa front line at nagbigay ng dedikasyon nila at buhay nila dyan sa paglilingkod sa atin. No? Masiguro lang na maligtas ang ating mga kababayan sa harap ng COVID-19 pandemic na yan. Yan talaga ang ating pang kasalukuyang struggle dito para mabigyan ng hustisya yung maraming ah, bayani nating mga nurse at manggagawang pangkalusugan. Ma'am Alin, sa kabila po ng mga ganyang nagiging tawag natin pagbawalang bahala do sa ating mga nurses at health workers at mga doktor, naging curious lang kasi ako tungkol dun sa kursong nursing eh, dahil yung aking pamangkin ay ngayon katatapos na ng board exam at pumasa na siya. Sabi niya sa Ay, isang post niya, congratulations. "This is just the beginning of a lifelong mission to serve and care." Sa ano Wow. po ba sa panahon ninyo noon, kung ikukumpara ngayon, ano po yung pagkakaiba nung kurso ng Bachelor of Nursing? Meron po ba Um, at may sapat bang training ngayon yung mga nurses natin na pumalaot sa serbisyo? halos halos wala naman kasi yung panahon din namin, ako nag-graduate, kung di nyo natatano, nag-graduate ako 41 years ago. Kailan lang ay nag-reunion nga kami. Ah, Actually, kung titingnan natin, pagka nag-graduate ka ng pagiging nurse sa Pilipinas, ano naman, competent kami, no, napoposes namin kung ano yung dapat na meron. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro. Kasi in general, ang nursing education, lalong-lalo na nung panahon namin, ay commercialized. Pero hanggang ngayon, commercialized in the sense Mm. na magkano ang gagastusin ng magulang para Yun nga ho makapagpatapos, eh. di ba? Para makapagpatapos ng Napakabigat. isang nursing, napakabigat. Mm. Ang subsidio naman ng government ay sa SUCs lang o kaya sa state universities and At colleges. universities. Naiilan naman yan, no? Mm. Mabibilang sa daliri or sabihin natin mas dominated talaga tayo ng private colleges and universities na ang mahal-mahal. At hindi lahat ay may kalidad na edukasyon. Kaya nga tayo merong board exam. Hindi natin pinapayagan na tanggalin ang board exam. Kagaya ng contrary doon sa proposal ng DOH na para daw matugunan ang shortage ko, no? We call it quote-unquote na shortage daw ng nurses kasi hindi naman totoong kulang tayo ng nurses. In fact, na meron pa nga tayong sobra. Ang ginawa nitong DOH, ina, nilift ang moratorium ng nursing programs or pag-o-open ng nursing schools. Ang moratorium na ito ay ginawa dahil nagiging nagsulputang parang kabuti ang mga nursing schools na hindi na natin nang monitor yung kalidad ng edukasyon. Naging ano na lang, parang diploma mills, no? Sige, ano na lang, basta no, makapag-graduate ng nurse. Pero ano yung klase ng edukasyon meron tayo? Bukod doon, kung commercialized na nga, hindi pa makatao or makamasa, hindi service-oriented. Sorry, hindi nagiging service-oriented. Napakahina ang pag-inculcate ng pagiging magserbi sa tao o sa kapwa Pilipino, di ba? Yung ganun ang kahinaan. Ngayon, ang nakakapag-alala dahil nga sa pamumuno ni Secretary Herbosa, nilift yung moratorium ng pag-open ng nursing programs o nursing schools. Yan ang babantayan pa din natin.
ang lalong pagdami ng mga nursing school, pero hindi naman natin nare-regulate or nababantayan ano ang kalidad ng mga graduates natin. Ang ultimate dyan, hindi lang ang worry natin na tayo ay napagpakwartahan itong mga magulang, no? So, syempre, gusto nila may ROI, kumbaga. Aasahan nila ang ating mga graduates na, nasanla ko yung bahay at lupa natin, Yun, nabenta si Kalabaw, di ba? O ano naman, punta ka naman sa abroad kasi mas malaki ang sahod talaga ng mga nurse sa labas ng bansa. Hindi naman natin kinokondem yung mga lumalabas ng bansa. Naiintindihan naman natin. Pero ang irony palagi, sinasabi namin, ay yung nursing paradox. Ang dami natin napoproduce, pero hanggang ngayon ay maraming naiiwan sa ating mga problema natin na hindi na susolusyonan ang health problems natin. Ang statistics nga ng World Health Organization ay 5 sa 10 Pilipinong namamatay ay hindi man lang nalalapatan ng kahit anumang medical attention. Hindi ba napakarami nating graduates ng nursing pero wala namang halos nakakapaglingkod sa pangangailangan ng ating kababayan. Ang problema kasi natin, hindi yung production ng nurses, kung hindi yung retention dito at saka yung recruitment. Ibig sabihin, paano natin sila mas mahikayat maglingkod sa ating mga kababayan, sa kapwa Pilipino, at mahikayat na manatili bilang nurse sa bansa natin o maging nurse manatili sa aming profesyon. Kasi alam niyo po, ang problema natin, yung iba, nandito na nga sa ating bansa, napipilitan pang umalis sa profesyon namin at maghanap ng ibang career. No? Yung iba, nagpulis na po sila, o kaya nag-abogado, nag-manager sa isang fast food, o di kaya naman ay nag-aral na lang sila ng iba pa. Kaya ako po mismo, meron din akong anak na nurse na pinayagan ko rin siya na mag-aral na rin siya ng iba. At mas kontento siya at mas masaya. Kasi po, napakahirap maging nurse sa ating bansa. Actually, mahirap maging nurse. Lagi ko sinasabi. Mahirap maging nurse. Pero mas mahirap maging nurse sa ating bansa dahil sa mga kondisyon natin. Yung sabi niyo nga, paano ba pinapahalagahan ang mga nurse sa ating bansa? Wala eh. Parang mas gusto pa nilang lumayas na lang tayo, no? Yun nga po, Umalis yung ng tulad bansa. nung isang ugnay na tanong ko dyan, yung tungkol sa OJT, yung sa mga apprentice. Opo. Para bang, kumbaga sa gumastos ko na sa pagpapaaral. Sa OJT, parang ikaw pa rin ang magbabayad o kaya hindi ka naman nabibigyan ng kahit man lang allowance o anumang benefits. Yun Kaya nga, nakakaawa tama po. talaga ang Tama po. nagpag-aral ng isang nurse. Tama po Ako, yan. Opo. sige po, ma'am. Tama po yan. Kasi sa sistema po, bago ka makatapos ng nursing, meron ka din tinatawag na nursing, may internship, no? Parang, Yun, internship. oo, bahagi ka actually ng workforce ng hospital or Yun, anumang healthcare facility. Pero hindi kami nabibigyan ng allowance man lang tulad ng sabi mo. Ang nangyayari, kami pa ang nagbibigay, nagbabayad. Yun yung tinatawag po na affiliation fee. Sa panahon namin ngayon, ang tinatawag na related learning experience, yan yung pagdo-duty mo sa iba't ibang clinical area na kailangan mo yun para mas mahasa yung skills mo bilang nurse, no? At hindi ka naman makakagraduate kung hindi mo dadaanan yung RLE na yan. Pero ikaw pa rin ang magbabayad. Pero alam nyo, sa history pala, nung malaman namin, yung aming mga secretary ng aming kolehiyo or aming mga dean na nauna na sa amin nag-aral, mga 1960s daw, sila pa ang binibigyan ng stipend. Di po ba? Yun nga Anong kaibahan? Samantalang sila Bakit ngayon binabayaran hindi at maibigay yung ganun? yun nga po. At meron pa silang sariling dorm. Ngayon, grabe yan. Kasama yan sa sinasabi nating gatasan. Gatasan Yun, ang oo, mga tama. magulang ng nag-aaral ng nursing kasi gagastos ka hindi ba baba sa 500,000 pesos. Aabot na siguro sa milyon. Ano po ang gastos natin sa nursing? Mm.
Oo, Ma'am, talagang hirap na kasi hirap po ang ate ko diyan dahil sa mm, bunso niyang anak na yan na ngayon registered nurse na tuwan-tuwa, Nakaraos din. Oh, nakaraos hindi din. niyo congratulations po po. na itatanong, may pamangkin din akong nurse. Sabay ka. Hindi Mm. kasi Talaga nagtataka po ako po. dahil nagtataka po ako pagka kinakausap po yung anak ng pinsang buko ko yun eh. Tinatanong ko, magkano sweldo ni Potpot? Ganun lang daw. Sabi ko, kasi mas mababa pala ang sweldo ng nasa private kaysa public po, ma'am. Opo, opo, mas mababa Mm. po, Yun mas nga. mahirap ang kalagayan nila, napakababa po ng sahod sa pribadong sektor kasi minimum wage earner lang ang mga nurses natin sa private sector. Unlike po sa government kasi sila ay na-cover Yung ng salary grade. Opo, yung Philippine Nursing Act of 2002, meron pong provision doon Mm. na dapat ang nurse 1, yung pong nasa government, ay tumatanggap ng salary grade 15. Ang katumbas po niyan, sa ngayon taong 2024 po, ay umaabot na halos ng 38,000. So sa minimum wage earner po sa pribadong sektor, kumikita lang po sila sa kada araw ng 635 pesos per day. So umaabot lang po yan ng halos 13,000 pesos Okay. kada buwan. So, ang Diyos ko laki po. po ng disparity. Kaya po, ang nangyayari po, dun sa mga nasa pribadong sektor, lumilipat sila sa government Government. hospitals Mm. kadalasan. So, yun po Mm. nga sa pribado, lalo po silang kukulangin ng mga Mm. staff. Staff. Ngayon, ini-employ nila yung mga bagong graduates na nangailangan ng experience. Pero ngayon po, mas aggressive na ang mga recruiting countries na kahit Ay nako. walang Mm. karanasan ay nakakaya na din po sila. Hindi, kaya So nga po yan hindi po po, ba ang sabi, lahat halos ng ospital sa buong mundo mayroong Pilipinong nurse. opo, Totoo At yan. yan sila ang totoo po. hinahanap ng mga pasyente. Dahil mahusay naman po tayo. Bukod sa mahusay tayo, tayo po ay compassionate at Yun. mapasensya. Maalaga. Mm. At may pagka-submissive po, no? In terms of kultura na parang Mm. totoo po yun na bukasyon Parang naman po alagang ang pamilya ang binibigay natin eh. opo. Ganon. Alam Mm. niyo ang mga Pilipinong nurse hangga't hindi nakakarating ang karelyebo nila, nandyan po sila sa bedside, hindi po sila aalis. Mm. Mm. Kumpara po sa ibang nasyonalidad. I'm supposedly off, so bahala na po kayo dyan. Wala Totoo silang yan. pakialam. Totoo yan. Dahil Oo, kasi ako po ngayon badante nung nandun sa hospital yung alaga ko. Pagka naka-off na yung yung mga nurse doon na hindi ko na matawag. Talagang mga opo. suplada na. Opo, kasi ah very conscious sila doon sa kung anong Mm. oras sila pumasok. So, dapat kung officially Mm. off na sila, Bakit? Tama hindi na naman sila. sila. Gawa ng, kumbaga, yun ang policy. Kasi kung baka nga naman may mangyari at wala sila sa duty nila, maaaring Oo. sagutin nila. Pero ma'am, may tanong pa po ako, yung tungkol sa competitiveness, no? Wag na tayong lumayo. Diyan na lang sa Southeast Asia. Sino po ang may pinakamababang sahod dyan in terms of sa mga nurses dyan sa both public and private dyan sa Southeast Asia? Tayo po ba? Tayo pa rin po eh. Tayo pa Tayo pa rin. rin po. Oo. Kasi kung ikumpara natin sa North America, sa Europe, syempre napakalayo ng ating Napakalayo na. sahod. Pero nung kinumpara po namin sa Southeast Asia, tayo pa rin po ang pinakamababa. Gaano po Kung sa kalaki Sing ang diferensya? Napakalaki po. Halimbawa, kung sa Singapore, mga 200,000 pesos kada buwan. Wow. Pero pag Mm. ikinumpara nyo pa rin sa mas hindi masyadong mayamang bansa, mas mataas pa rin sila kasi umaabot sila ng 90,000, 60,000, merong umaabot sa 60,000 siguro ang masasabi natin pinakamababa. Pero mas mataas pa rin sa atin. No? Ganun. Mm. 60,000 hanggang 90,000 like yung Sa Thailand, Vietnam. Taiwan, opo, Vietnam, mas mataas pa rin po sila. Kaya sa majority tayo pa rin po ang na ano ang nung panahon ng pandemya po kasi na-highlight yung sitwasyon ng mga nurses eh. Kaya nagkaroon po ng studies diyan, merong organisasyon Tama, na yun tama. po ang inaral at nakita na tayo po ang may pinakamababa. Kaya nga po lumalakas pa rin ang panawagan namin ngayon, lalo na po ngayon na sobrang krisis sa pang-ekonomiya dito sa ating bansa. Nananawagan kami na dapat 50,000 pesos kada buwan ang entry Mm. salary ng nurse. Ganun po, no? Sa Makabayan Senatorial Slate, pinapanawagan na rin po natin yan.
kahit sa allied medical health professionals at kahit po sa hanay din ng ibang mga professional tulad ng guro. Yan na rin po ang panawagan nila. Dahil din po sa, siyempre, uh, bilang nurse, mabigat po ang responsibilidad, mabigat ang trabaho, at saka kung i-consider natin ano ang pinagdaanan na education and training ng isang nurse. Kami po ay mga professional. Pero matagal na panahon po na inilalaban namin, ginigiit namin sa pamahalaan. Kasi ang katwiran po ng ating pamahalaan, itong ano po yung attached agency ng DOLE, yung National Productivity and Wage Board po yata yan. Sabi nila na ang mga nurse daw po ay ang category daw namin ay non-agricultural worker. Dalawa lang daw po ang categories niyan, yung agricultural worker at saka non-agricultural worker. Nagkataon kami na, napunta kami sa kategorya na non-agricultural worker. So pag non-agricultural worker ka, ano ka na, minimum wage earner ka lang. Tapos ang isa pang problema natin sa Pilipinas, inalis po yung national minimum wage, di po ba? Ng taon ni President Cory Aquino. Inalis po yung national minimum wage. Kaya paglabas mo ng NCR, yung minimum wage mo na 635 dito lang sa Region 4A, which is Laguna, Batangas, Cavite, kaya napunta ka sa Bulacan o kaya dito sa ano lang, mas mababa pa. So imagine niyo kung 500 na, 400 na ang minimum wage doon sa region na yun. Wala nang binabiolate na batas ang employer mo. Hindi po ba? Kaya dapat lang kung sakali po na sa darating na eleksyon, ito po yung tatrabahuhin natin, sinasabi natin sa ating mga kababayan, na para mabuhay tayo ng mas may dignidad at disente, dapat umabot ang ating sahod sa family living wage po. Sabi po ng Ibon, ang family living wage natin ay 1,200 na halos, no? 1,200. 600 plus lang po ang minimum wage. Opo, daily. So napakalayo po ng kalahati. Kalahati. Kaya po yun ating hiling. Pagkatapos po sa government, yung hiling natin ay dapat 33,000 pesos na po kada buwan ang hinihiling natin na minimum na sahod para sa ating mga manggagawang pangkalusugan at iba pang manggagawa sa mga ukawani sa pamahalaan. Dahil yan po ang masasabi natin na matutugunan ang batayang pangangailangan ng isang pamilya na may miyembro ng 5 hanggang 6. Sabihin po ng basic need, pagkain, clothing, shelter, paninirahan, bukod pa dun pag nagkasakit, dahil wala namang gaanong suporta ang ating pamahalaan. Napakahirap, no? Napakahirap magkasakit. Meron nga pong studies na pagka na-ospital ang isang kababayan natin Pilipino, kailangan niyang maglabas ng pera na higit sa isang buwang sahod. Kung halimbawa sa 5 hanggang 7 araw na pagpapa-ospital, napakalaki ng ginagastos. Yun namang pinagmamalaki ng pamahalaan na universal healthcare o PhilHealth ay hindi naman po nakakasapat. Napakaraming limitasyon. Kaya hindi po natutugunan ang mga health needs ng ating mga kababayan. Ma'am, sa Amerika po, no, dahil alam natin na nung makailan lang ay nanalo si Donald Trump. At talagang ang isa sa mga unahin niya, sabi niya sa 2025, pag-upo niya, yung pagpapauwi sa mga undocumented, no? May posibilidad po ba na libu-libong manggagawang pangkalusugan na hindi dokumentadang mawawalan ng trabaho sa Estados Unidos? Dapat pang paghandaan ang pagbabalik ni Donald Trump? Opo, iyan po ang isang pinag-aalala natin at malaki po ang posibilidad na libo-libo sa ating mga nurse at mga manggagawang pangkalusugan ang pwedeng ma-deport. Kasi alam naman po natin ang gawi ni Donald Trump at ang stand niya po, no, yung position niya diyan sa mga migrants ay hindi po hindi siya talaga para sa ating mga migrant workers at nakakapag-alala dahil alam naman natin marami po sa ating mga kababayan ay hindi pa
dokumentado. At kahit po yung meron ng mga maaayos o stable na estado, yan din po ang pinag-aalala. At marami na rin po kami naririnig na kwento at sa darating po ng mga araw, meron na po kasi kami ng inaayos na pag-uusap o pulong sa mga concerned na mga groups po, mga migrant workers po. Yan po ang talagang at pinaghahandaan po natin. Updates. Ma'am, may isang tanong lang po dito na parang phone-in question na. Opo. Ito. Ang sabi po, hindi daw kaya paraan ng gobyerno na maliit ang sweldong ibigay sa mga nurses para ito ay mapilitang mag-abroad dahil kailangan ng ating bansa ang mga dollar remittances. Yun Meron po po. bang ano yun? Eksakto po yun kasi yung ating government policy, yan po ang isa sa ugat, no, yung labor export policy na never naman po inalis ng ating pamahalaan. Alam naman po natin yung history niyan sa panahon pa ng Marcos Sr., no? Yung 1970s na labor export policy. Apektado po talaga yung ano natin, yung healthcare workers natin. At yan po ang kitang-kita natin dahil malaki ang remittances na idudulot po ng ating mga nurse at ibang manggagawang pangkalusugan. Kaya kailangan talagang pukpukan ang pag-iit ng karapatan ng ating mga nurse at healthcare workers. Dahil kahit yung deserving na talaga na nakabubuhay na sahod at work conditions, dapat i-provide naman po nila. Ito kasi pong kalagayan natin, sasabihin natin, dekada na yan eh. Ang tawag nga ng iba, age-old gripes daw o age-old gripes. Pero ano no, kahit ibigay nila yung dapat, no, yung dapat kasi antindi ng krisis ngayon at hindi mo talaga kumbaga ang tawag dito, hindi mapapansin, napaka-obvious at napakalala ng sitwasyon ng mga nurse at health workers sa ating mga healthcare facilities. Ang tindi ng understaffing. Ang tindi po talaga. Yung mismong PGH lang na dating kung ikumpara sa ibang ospital, relatively mas maalwan ang kalagayan ng mga nurse. Ngayon, umaabot sa ang nurse to patient ratio nila ay 1:20. Kasi po sa ibang mga public hospitals, 1:30 o kaya 1:60. Kaya ang biro nga nila ay 1 nurse is to 1 ward. Alam niyo po ang standard ng DOH kung ilan sa regular na bedside o ward, 1:12. One nurse should be handling 12 patients na merong minimum level of care lang. Ibig sabihin ang pasyente ay up and awake, alert, kaya niyang alagaan kahit konti ang sarili niya, napunasan ng sarili. And ngayon, regardless po, yung pinag-uusapan nating 30 patients na hinahandle ng nurses or 20, minsan kasi po nag-spill over mula sa ICU or critical areas. Ang mga pasyente po ay walang malay, may mga gadgets, may monitoring gadgets, pero lahat yan ay nasa ward. Ganun po kalala. Kaya hindi po tama, di po ba? Kaya kung minsan pa doon sa pagbibisita ng mga DOH in terms of licensure, yung Bureau of License daw na tinatawag nila pag nagmo-monitor sila, ilan ba talaga ang ideal na nurse to patient ratio at ano yung realidad? Ginagawan pa nila ng daya yun para masabi na oo, kaya sasabi nila, yung numero na yan, ma'am, sinasabi na hindi nila sinama sa bilang yung ilan ang nurse sa OR, ilan yung nurse sa ER, ilan yung nurse sa OPD. So, nadadaya pa, no? Para lang masabi na, okay, tama pala yung number ng nurses dito sa ospital na to. Sige, pasado na yan. O, bigyan natin, i-renew natin yung lisensya. Yun po, ibig sabihin, iba pa yung statistics na nakukuha natin sa DOH. Iba pa yung realidad. Kaya mas malala pa po. Kaya yan nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang maraming nurse na sabi nga nila, itong halimbawa po, ito si nurse ganito, wala naman po talagang planong umalis o magibang bansa o di kaya umalis ng ospital, mag-resign.
Ano naman po ang problema kung halimbawa hindi naman niya kailangan economically, pero yung pagod, grabe po yung Mm-mm. pagod ng mga nurse Mm. sa hirap ng trabaho. Kung ma-imagine niyo po ang itsura ng nurse sa nurses station, hindi na siya makita sa taas ng patient's chart, hindi na makasuklay, hindi na minsan makakain, or kadalasan po lampas na po kami sa oras ng kain. Yung Mm. tanghalian, kinakain na namin ng alas 2 o alas 3 na ng hapon. Mm. Ganon po. Ako, Oo, Ma'am yun nga. Aline, nakita ko nanonood yung pamangkin ko. Pakibati niyo na rin yung kapapasang registered na si Jelina Amanda Centeno Jimenez. Ayan po siya, Ayun, ayan. naku, Congrats, congratulations. congratulations. Oh. Yeah. Hello, Jaida. Ayan, narinig mo si Mm. Ma'am Aline na Hello, Jaida. 40 years Ayan. na siyang Oh, na nurse. opo. Sana Mm. mag-member po siya ng FNU. Sama-sama ang pagkilos Yan, mag-member para ka na mas daw. Mm. Oo, mas Mm. tama. ma-improve natin. Mas ma-improve natin ang kalagayan ng mga nurse. Dahil meron naman po kami na ipagtagumpay. Pero syempre, Mm. kung ang ating people's organization ay walang tigil sa pag-struggle at sama-samang pagkilos. Parang ang pamahalaan naman, walang tigil naman ng pagpapahirap sa atin. Yun nga. Joke lang yun. Saka Yeah, iyan ang ma'am, inaw ng merong mga asosasyon na ganito Talagang mm. nagkakatulungan Yeah, ma'am, nabanggit niyo na yung pagpapahirap, ma'am. Ano tayo, tungo tayo dun sa pondo ng PhilHealth, no? Alam naman Opo. natin na talagang napaka-controversial noon yung 90 billion na pinagasta ng ng PhilHealth ay kinuha nila sa pondo at sa buti na lang na yung natitirang 30 billion na TRO na Ay, kamakailan sa pangunguna ng natigil. napigil ng ilang mga nagpetisyon kasama na yung grupo natin sina Attorney Nery at Opo, yung yung 60 bayan muna. billion bayan muna at yung 60 billion ika nga parang wag naman natin sabihin na sumalangit na nga yung 60 billion na yun. Pipilitin pa Parang rin papunta na nating doon. bawiin. eh, Oo. kumbaga, ano po ba yung ano po ba yung iba pang hakbang na ginagawa para ma-recover at yung na-recover yung na TRO na hindi ba natin didikdikin ng PhilHealth na ibigay na sa mga miyembro yan? Opo. Kailangan po natin talagang pukpukin po yung issue na yan. Dahil yan po ay pera ng taong bayan. Kaya kailangan mapunta sa serbisyong pangkalusugan para sa taong bayan. Kasi ang katwiran po yan ng ni Secretary Ralph Recto na hindi raw yan pera ng taong bayan kasi hindi raw yan premium payments. Pero kung galing man yan pera pa rin ng taong bayan kasi galing yan sa buwis Sa ng tax, taong sa tax bayan. ng tao. Hindi po ba? O kaya kung Mm. galing man yan sa PCSO, PAG4 o sin taxes, galing pa rin sa taong bayan yan. Hindi po ba? Kaya yan ay ipanggigit-git pa rin natin yan. Kaya tagumpay pa rin po yan ng taong bayan. Yung pagkilos natin, nag-ingay po tayo, sumamo po tayo sa mga rally, bukod po dun sa petition talaga ng mga private organizations, people's organizations, iba't ibang health societies na nag-file po ng kaso dyan sa Supreme Court. Gusto rin natin kung ipaliwanag na dadali niya sa program appropriation na ang Mm. sinasabi ng pamahalaan ay gagamitin sa pag-generate daw ng jobs o di kaya pagkakaroon ng anong tawag dito. Ito po yung gagamitin daw nila sa paggagawa ng roads and bridges. Pero yan po ba ang priority? Infrastructure. Di po ba? Infrastructure. Hindi Mm. naman yun yung priority. Yan po ba ang mas uunahin natin kesa sa buhay at kalusugan ng mamamayan? Ano po? At saka ang dugtong ko na rin pong paliwanag sa PhilHealth, yan po ay insurance scheme. No? Ang Mm. insurance scheme, lalo pong nagpapahirap sa taong bayan kasi kailangan maglabas ng pera ng tao para lang siya ma-provide ng serbisyong pangkalusugan. Which Isa is rin po mali. yan nakakabit sa neoliberal policy or sinasabi Mm. nating free trade agreements. Yung mga kasunduan po ng pamalaan with the multilateral agencies na nagsisiguro na tayo po ay nakakabayad ng foreign debt natin. Pero Mm. dapat isabihin natin na hindi yan dapat gawin ng pamahalaan. At Mm. ang health bilang basic na karapatan ng mamamayang Pilipino primarily obligasyon ng Estado na siguruhin na nabibigyan ng
serbisyong pangkalusugan ang ating mga kababayan. Kasi baka po dahil sa katindihan din ng kahirapan, minsan nakikita na ng mga kababayan, buti na lang may PhilHealth. Pero po, sa atin, mas maganda po kung ang serbisyo, ang pondo natin, ng pondo ng taong bayan, ay diretso na po sa ating mga public hospitals na hindi natatanungin kung ikaw ba ay PhilHealth member, ikaw ba ay may HMO, o kaya naman ay nakarehistro ka ba sa PhilHealth. Alam niyo po yung konsulta package ng PhilHealth, meron kasi sila pinagmamalaking konsulta package, nagdagdag na benepisyo sa mga PhilHealth members. Pero kailangan magparehistro ka muna sa konsulta package. O kaya sabi naman ng isang nakausap kong kababayan natin, ma'am, Nurse Alin, problema namin nung nagkasakit po yung anak ko, nung nagpunta kami sa nearest hospital, ang tanong, nung malaman namin, yung palang ospital na yan na malapit sa amin, hindi naman pala PhilHealth accredited. O di po ba? Problema yun. Kaya ang inilalaban po natin, dapat ang pampublikong pondo natin sa kalusugan, diretso na po sa ating mga public health facilities, public health o public hospitals po. Ano po ba? Kagaya ng ating mga migrant workers o OFW, isa sa malaking biktima po niyan, hindi ka pa nakakalabas ng bansa, kinuhanan ka na ng PhilHealth, yung sa OWA, napakalaki ng kinukuha po o kinakaltas. Yung laki ng sinisingil sa ating mga OFWs bago lumabas ng bansa. At ang sabi po nga nila, hindi naman po namin napapakinabangan yan kung minsan nga, kung hindi naman kami nagkakasakit, siyempre ayaw naman natin magkasakit, di po ba? Ayun. Hindi talaga napapakinabangan. Pero yung pera, napunta na po dun sa government agency natin na, which is PhilHealth. At very recently lang po, merong nilabas na study, ang UP, School of Economics, meron po silang study, ang coverage ay 1 dekada. Nakita nila doon na ang pinaka nakikinabang po sa PhilHealth ay yung mas may nakakaangat na po sa buhay. Kasi sila po ang mas may access sa ospital. Sila po ang mas kayang pumunta ospital. Alam niyo po, ang percentage ng nakinabang po sa ating poorest of the poor, 1% lamang. 1% lamang of the poorest of the poor ang naka-avail po ng PhilHealth. At doon sa study din po nila, sabi na ang total health expenditures po ay napakaliit na porsyento lamang, 14% lang po ang nailabas ng PhilHealth. At 45%, almost 45% po ay out-of-pocket expenditures. Which means po na ang mga kababayan pa rin natin ang nag-shoulder ng kanilang gastusin sa kalusugan. Hindi po ba yun patunay na hindi po napoprovide ng ating pamahalaan ang dapat na suporta nila sa kalusugan ng ating kababayan. Kailangan i-assess natin at ang universal healthcare na tinatawag nilang universal healthcare ay hindi po talagang universal health. Di po ba? Universal bayad. Kasi may ano po, kasi dito sa amin dito sa particular dito sa Italy, meron po kami dito ang tinatawag na lahat kahit na kaming mga estranghero, yung mga dayuhan dito, meron tinatawag na mga medico di base. Ibig sabihin po noon, yung mga lahat ng mamamayan dito may family doctor. Ano ba sa barangay na kung hindi naman ganun kalalayo hindi mo kailangan pumunta sa emergency room, alam mo, may nararamdaman ka, may family doctor ka na pwedeng puntahan na tapos nagbibigay sa'yo ng reseta, tapos bibili mo sa butika, 20% lang yung babayaran noon. Nung 20% nung 20% lang yung babayaran mo dun sa wala pa, minsan 10% lang. So, kasi dito talagang kumbaga yung family doctor maano mo talaga dahil may access sila kasi halos lahat ng rito, kumbaga kada barangay ilang family doctor yung nandun sa sa napakaganda. So diyan po sa atin walang posibilidad na mangyari yung ganun. Wala.
Nasa malayo pa po tayong realidad na ganyan. Nasa Pero malayong sa ano, malayo pa pwedeng po. i-ano yun, ano, pwedeng i-adapt sa atin yung ganong sistema, Ay, no? pwede po kung Mm. priority po ng pamahalaan. Alam niyo po ang realidad sa atin. Ang prescribed ng World Health Organization, one doctor is to 1,000 population. Alam Mm. niyo po ang ilan ang realidad sa study po ng WHO. One doctor is to 33,000 population na, Filipino Mm. population. Paano? So napakalaki po sa ideal, ano po, Mm. Naku, napakalayo. ma'am, Ang nurses, opo, ang nurses po, yun nga, yung nasabi ko sa bedside. Sa public health, one nurse is to 20,000 population. Pero ang realidad po ay, kasi ang isang public health nurse, nagko-cover po siya ng halimbawa 6 barangay. Kaya umaabot po ng 30,000 to 40,000 ang population po ng nurse to population. So, napakalayo pa po, no? Kaya mm. kumbaga, napaka-ideal po nung sa sitwasyon nyo. Sa atin, napakalayo pa po. Ano po nung, napaka-dismal Ma'am po ng Aline, ating. bilang isang nurse po, ano po yung nagbunsod sa inyo ngayon para lumahok sa election 2025 at kumandidato bilang senador sa hanay ng Makabayan Coalition? Pwede po ba ibahagi ninyo yung inyong summary platform at siyempre, idiretso nyo na rin sa ano yung magiging mensahe ninyo at panawagan sa aming mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa Ugnayan sa Himpapawid, itong mga OFW na nasa Europa at Opo, iba pang bansa. napakaganda po ng tanong. Kasi po ako, bilang nurse na nag-opt mag-serve sa ating mga kababayan, hindi rin po ako nagtrabaho sa hospital. Mas nagtrabaho po ako sa community, mas nagtrabaho po ako doon sa mas nangangailangan po, no, sa ating mga probinsya, liblib na lugar. At eventually, naging organizer po ako ng mga nurses, nag-advocate po ako ng community health. Nung binigyan po ako ng oportunidad, inalok po sa akin ito. Siyempre po pinag-isipan kong mabuti dahil never in my wildest dreams na naisip ko na magiging politician ako. Kasi tanong na aking anak, gusto mo ba mami maging politician? Gusto ko, hindi ko gusto. Pero parang ang oportunidad na ito ay isang malaking hamon po, no? na ibang larangan ng paglilingkod. Gusto ko po ma-extend pa ng paglilingkod ko sa ating mga kababayan sa paggawa ng batas kasama ng iba pa, no? Like yung sa Makabayan Slate po. Dahil kami po dun sa Makabayan Slate ay mga leader ng aming mga, sorry po, mga people's organization na matagal nang naglilingkod at nag-dedicate na rin ng aming sarili para po makatulong, no? Maisulong ang mga pakikibaka ng iba't ibang sektor. Pero ito po ay challenge, baka mas iba pang makatulong, mas further makatulong pa po tayo sa ating mga kababayan. At na-realize ko din po bilang nurse dito sa ating bansa na ang laki ng impact ng mga batas na ginagawa po natin para sa buhay at kalusugan ng ating mga kababayan. At hindi rin po ako tatakbo kung mag-isa lang din po ako. Kaya talagang ang pagtakbo ko po sa Senado kasama po ng ibang Makabayan Senatorial Slates. Dahil kami po ay magtatakel ng iba't ibang usapin ng ating sa lipunan at ibang sektor ng lipunan. At napakalaki po ng potential na magagawa natin ng tunay na pagbabago sa buhay po ng ating mga kababayan. At nandiyan po sa plataforma ng Makabayan ang tatlong batayang usapin po, no? Una yung kaginhawahan po sa buhay, pangalawa yung soberanya o yung sinasabi nating kasarilan, at pangatlo yung tunay na demokrasya o kaya tunay na kalayaan para sa ating bayan. Pag sinabi po natin kagyat na kaginawahan, siyempre po, paano ba tayo magkakaroon ng kagyat na kaginawahan? Magkakaroon ng pagkain, trabaho na po, paninirahan, at yung basic utilities. Nandyan po yung pagsisiguro na dapat meron tayong nakabubuhay na sahod. Yung sa manggagawa na umaabot sa family living wage yung ating natatanggap na sahod. At dapat ay merong sapat o regular na employo, regular na trabaho, hindi contractual. Yung pag sinabi po natin nakabubuhay na sahod, yan na po yung nabanggit ko kanina, na dapat ay 100,
ay sabi natin kanina 1,200 per day ang natatanggap na sahod sa pribado. At sa isang buwan ay dapat 33,000 pesos kada 33,000. buwan. Opo. Sa professional po ay sa nurses, sa teachers at iba pang allied health professionals, ang panawagan po natin ay 50,000 pesos kada buwan ang entry salary. Po. At sa ating magsasaka, dahil mayorya po ng ating kababayan ay mga magsasaka pa din, gusto natin sana meron po silang sariling lupa na binubungkal dahil sila naman po ang nagbubungkal ng lupa. Sana po ay meron silang sariling lupa na binubungkal, merong tunay na reforma sa lupa. At siyempre po yung sa mga mangingisda, meron din tayong subsidyo o tulong sa kanila para meron po silang kabuhayan. No? Sa ating mga tsuper, dapat may suporta o subsidy din po tayo. Ayaw din po natin no? Modernization po no? ng pamahalaan na papalitan yung kanilang mga jeep ng mga modern jeepneys na hindi rin naman tayo ang makikinabang. So, importante po yung kabuhayan no? At saka tunay na pag-unlad ng ating mga kababayan. Yung sa paninirahan naman para sa ating maralita ay yung abot kayang paninirahan. Ibig sabihin yung affordability daw na mampo-provide natin at ligtas kasi sabi ni Kami yung paninirahan kuminsan kung saan-saan lang sila tinatapon na hindi sila safe tapos wala namang kabuhayan. Ganun din po sa para libre ang sa kaugnayan po ng social services pagpapastrengthen sa public education. Pero dahil po ako ay tinatawa ng sektor pangkalusugan, ang magiging focus ko po, ang number 1 sa plataforma ko po, yung libre, de kalidad at kompletong serbisyong pangkalusugan. Ito po yung ating tatrabahuhin. Kasi po, dahil sa hirap ng sitwasyon natin ngayon na ang hirap magkasakit, di po ba? Dahil hindi ma-afford, hindi accessible ang healthcare sa ating mga kababayan. So, dapat din po may sapat na health budget. Dahil ngayon, hindi na nga sapat, binabawasan pa ng gobyerno ang national health budget. Kaya, ang ating mga public hospitals kulang sa mga gamit, equipment, at personnel. Hindi po dinadagdagan. Kaya lumalala ang understaffing. At napakarami pong kontraktual hanggang sa ngayon kahit sa hanay ng mga nurse. Ano pa po ba ang nabanggit natin? Yung sa issue po ng soberanya o kasarinlan, kailangan po ng mapayapang pag-settle ng problema natin sa West Philippine Sea at yung mga di pantay na kasunduan sa ibang bansa tulad ng sa US, hindi po natin yan dapat ipagpatuloy. Dapat po yan ay ibasura at yung mga batas po na hindi makatwiran, makatarungan at lalong nag-violate ng human rights katulad po ng ATL, no? Yung Anti-Terrorism Act or Law, yan po ay hindi na po natin ipagpapatuloy o ibabasura po natin. At mahalaga din po sa tapat na pamamahala, yung tapat na pamamahala or yung good governance na sinasabi natin at may democratic na pamamahala. Sana po ay meron talagang partisipasyon ang ating mga kababayan sa mga decision making, paggawa ng batas, paggawa ng policies. Kaugnay naman po ng pangangalaga sa ating kapaligiran o ating environment, ang ating natural resources. Mahalaga po na matigil na ang mga nakakapaminsala po na mga large-scale mining, yung quarrying o mga reclamation projects para po mapangalagaan ang ating kapaligiran. Kasi ito naman po ang nakakasira ng ating environment at nagiging cause po ng napakalaking disaster. Hindi po ba sa ngayon, ang daming napaka-massive at saka napakalawak po ng pagbabaha kapag bumabagyo.
No po? Bukod po doon ay yung may immediate na ayuda at dapat may pagkakitaan ang ating mga kababayan pag sila po ay nasasalanta ng mga bagyo o anumang kalamidad. Yun po ang napakarami nating gagawin na tututukan po sa ating plataforma. Pero dahil po ako ay mula sa sektor pangkalusugan, marami pa po kaming batas na dapat mapanukala o sponsor, no? Yung kasama din po dyan, yung una po yung nabanggit ko kanina na libre, dekalidad at kompletong serbisyong pangkalusugan. Meron po kami hinandang free national healthcare bill o free comprehensive national public healthcare system. Nakapalood na po dyan lahat po ng usapin sa kalusugan. Sa usapin po ng dapat yung serbisyo na ibibigay natin, health services po sa ating mga kababayan, para pag nagkakasakit po ang ating mga kababayan, hindi na mo problema na saan kukuha ng pera pambayad sa ospital, saan kukuha ng pera pambili ng gamot. Dapat po may libreng gamot, libreng mga diagnostics procedures, libre ang ating mga pagpapalaboratory. Kasi napakalaki po ng ginagastos natin para dyan. Po. Tapos yung pagbabawal na po natin ang pagsasapribado ng mga public hospitals, no? At yung pagiging commercialized ng ating mga public healthcare services. Ayaw na ayaw po natin yan kasi kawawa po ang ating mga kababayan. Meron din po tayong ipapasa dapat na Magna Carta o private health workers dahil nga po ang nasa pribado mas mababa ang sahod nila at hindi rin maganda ang work conditions nila. Sa government naman po, kailangan na ng pag-update or amendments ng Magna Carta of Public Health Workers. Yun po. At yung sa barangay health workers naman natin, sa daycare workers at saka sa barangay nutrition scholars, meron din po tayong hinahandang Magna Carta for the barangay health workers. At sisiguruhin po natin na meron silang tamang kompensasyon, suporta, proteksyon at ang tawag dito para sa kanilang development. Alam niyo po yung mga barangay health workers natin, isa rin yan sa ating mga frontline na manggagawang pangkalusugan pero hindi po sila nabibigyan ng sapat na na suporta at kompensasyon. Kung minsan taga-ano lang sila, taga-bit-bit ng bag ng ating mga nurse o kaya ng mga midwife. In terms of personnel po, dadagdagan natin dapat ang mga health personnel. Kasi po ngayon, ang barangay health stations natin, meron po tayong 40,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Ang meron lang pong barangay health stations ay mga 21,000 lang po. So, ang ating pong demand at ating pong gagawin, dapat lahat ng barangays ay merong barangay health station. At sa lahat po ng barangay health stations, merong isang nurse at merong isang midwife. At meron po tayong dapat na public health doctor. Kahit sa minimum po ay sa bawat bayan ay meron tayong mga doktor. Kasi sa ngayon po ay kulang na kulang din tayo sa mga public health workers, no po. Lalong-lalo na din sa mga ospital. Ang mga ospital ay hindi pa rin po sapat. Although, ang problema po natin sa kasalukuyang pamahalaan, pinagmamalaki nila na meron silang mga cancer centers o mga health centers na itatayo, pero PPP po yun, public-private partnership. Which means po, in the end, ang taong bayan pa rin po ang magbabayad or ang serbisyo ay magbabayad pa rin po para mabayaran natin ang inutang natin sa pribadong kumpanya. Ayaw po natin yun. So, dapat ang serbisyong pangkalusugan ay talagang state-funded o galing po sa podo ng pamahalaan para ang mga serbisyo po natin ay libre po talaga. Siguradong libre, kumpleto at saka dekalidad. At sana po hindi na natin susundin yung mga trade agreements na pinirmahan o signatory ang pamahalaan ng bayang Pilipinas. Kasi yung mga trade agreements na yan, lalo pong nagpapalala ng serbisyong panlipunan. Tayo rin po ang nagbabayad kasi
sinisingil ang mga serbisyong binibigay sa atin. Kaya malaki po ang role ng Makabayan dahil isang malaking pagtutuunan po natin talaga yung serbisyong panlipunan para po sa ating mga kababayan. Isa na po dyan yung kalusugan, syempre po yung sa edukasyon, pagsiguro ng paninirahan, at yung mga public utilities dapat ay libre talaga. Yung kasama po dyan, yung sa tubig, sa kuryente, transportasyon, at mga roads na hindi dapat napakalaki ng mga toll fees na binabayaran natin. Dapat ito ay sisiguruhin ng ating gobyerno. At kaya malaki ang role po ng Makabayan Float. Kung sakali pong makakaupo tayo sa Senado, yan po ang mga pangunahing usapin at problema ng ating mga kababayan na gusto natin sana ay matugunan natin kung tayo po ay bigyan ng pagkakataon na makaupo. Kaya sinasabi po natin na taong bayan po naman ang ilagay natin sa Senado para ang interes at kapakanan ng taong bayan naman talaga ang marinig, mapakinggan at matugunan. Hindi kagaya ngayon na dominado ang ating pamahalaan ng mga dati ng mga pamilya na nakaupo, nagpayaman at nagpasasa sa yaman ng bayan. At syempre po pagka iilang pamilya lang ang nakaupo sa pamahalaan, ito po ang nagbe-breed ng napakagandang pagkakataon o oportunidad na monopolyo sa kapangyarihan at saka napakadali ng korupsyon. Lalong paglala ng korupsyon. At syempre, kung may korupsyon, lalong lalala ang kahirapan ng mamamayang Pilipino at lalala din ang serbisyong panlipunan na nade-deprive ang ating mga kababayan. Yun po ang masasabi natin konteksto ng ating politika sa ngayon at kitang-kita natin na sa krisis natin sa politika at pang-ekonomiya yan po doon natin mauugat sa iilang taong nandiyan, iilang pamilya na ang layunin naman nila dyan hindi para matugunan ang batayang problema ng ating mga kababayan, ng sambayan. Kaya tama lang po talaga na mula sa Makabayan na coalition ng sana ay pagdesisyon ng iboto ng ating mga kababayan dahil talaga po namang malaman talaga ang inyong mga plataforma at alam namin busog kayo sa karanasan at saka sa kasanayan at saka kakayahan. Kaya talaga pong magtutulungan po tayo para ating maisulong yung bagong hanay ng mga senador na papasok sa ating politika. Yan po yung Kaya maraming salamat po talaga Ma'am Alin dahil masyadong malaman yung ating naging discussion at saka yung inyong mga ipinaliwanag sa amin at kumbaga sa yung tungkol sa pangkalusugan laging parang nahuhuli natin. Kumbaga sa ibang bagay yung laging napapag-uusapan. Pero ito pala yung pangkalusugan na sabi ko nga doon sa konteksto na pag ang tao at pag ang taong bayan ay sakitin, alam mo na napabayaan ng pamahalaan. Yun po. Opo, kasi ang kalusugan, ang usapin ng kalusugan ay intertwined po, related po sa iba pang usaping panlipunan. Yung tindi ng kahirapan, tindi ng kagutuman, kailangan nating i-address. Dahil kung hindi natin i-address yung kahirapan at kagutuman, hindi po magkakaroon ng tunay na kalusugan ang ating sambayan ng Pilipinas. Kaya mahalaga po na matugunan natin ang social problems po natin. Na nauugat din po sa natin ay mahina. Sino ang aasahan nating mamumuno pa sa ating bansa? Sino pa yung mahirap? Kaya yun nga po ang ating gustong bigyang diin na hindi lang din po tayo nakafocus sa curative kung ano ang paggagamot. Kumbaga meron pang mas malalim na ugat ng problema, sabi natin naman sakit din ng lipunan na dapat din natin gamutin. Kaya importante salamat rin po talaga ma'am sa binigay ninyong oras ngayon dahil alam kong gumising kayo ng maaga at talagang napakalaman. Ibig sabihin And hoping po Busog na Ma'am busog Alin, kami. hindi po itong una't huli nating
pakikipanayan Tsaka dahil darating ang iuulit-uli natin yung kampanya. ating yung siklo. Pagdating Opo, sa kampanya. syempre po, lalo na sa campaign period. Ito po ang atin ay phase pa lang ng pagpapakilala. Opo, yun po. Makakaasa Okay. po kayo na talagang isusulong namin ng Makabayan Slate. At marami Okay. pong salamat sa inyong Opo. suporta. Maraming salamat sa oportunidad at pag-imbita niyo sa akin ngayong gabi at umaga dito sa amin. Opo, pagbati po sa asosasyon ninyo ng mga nurses. Maraming salamat po. Ininender na po namin yung pamangkin ko. Salamat po, Ma'am Okay. Aling. Salamat po. Okay, thank you Congratulations sa po. inyong Okay. pamangkin. Thank you. Bye-bye Okay. po.